each and everyone. We are blessed that you are here and your presence is here with us today, this afternoon. So as we start, may we call everyone to please rise and welcome each and everyone. The Lamb team will play a song while you go around and find your partner, pray for them, and just pronounce blessing over their lives. No need to ask for what their needs are. Just pray for them. Find a partner whom you don't talk to or speak to ng madalas. Hanap kayo ng partner, maghiwalay kayong dalawa. Matyaman Church. Babasahin po natin yung IRM Mission, Vision, and IRM Creed. And please, pakilakasan natin yung ating mga boses. Basahin natin ng marahan para namnamin natin yung salita ng Panginoon at yung ating mission and vision. Okay? So, IRM Mission. We exist to glorify God by obeying His great commandments and fulfilling the Great Commission. Vision, redemption, and transformation of all nations. IRM Creed. I worship God, the great I am, Redeemer and Master, who values my faithfulness as He expects humility and integrity in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all and share His love with others. I belong to a church that nurtures a relationship with God and people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership, a church rooted in the Word of God, a church united in prayer, a church commissioned to become intentional in redeeming lives and making disciples. This is who I am. I am IRM. So for our scripture reading, it will be found in Psalm chapter 103, verses 1 to 5. Let us read all together. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Amen. Amen. So let us pray. Dear loving Heavenly Father, Lord God, in every circumstances, whether challenging or joyful, help us to place our trust firmly in you. Remind us of your sovereignty and your unfailing love.
which comfort and guide us through all of life's trials and triumphs. Strengthen our faith to believe that you are working in all situations for our own good, even when the path is unclear. Remind us, O Lord, to rely on your wisdom rather than our own understanding, and to seek your will in all decisions. May our trust in you be unwavering, knowing that you are faithful to sustain and lead us in every moment. Lord, today, let this place and let our hearts be filled with your presence, Panginoon. Lord, hayaan mong maramdaman namin ang iyong presensya sa aming mga buhay, hindi lamang sa lugar na ito. And we thank you, Father God, for providing this church a place where we can worship you in spirit and in truth, O Lord. Lord, this afternoon, ikaw lamang ang aming itinataas. Ang pangalan mo lamang ang banal na aming sasambahin. For truly, you deserve all the highest praises and glory. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 Let's continue to praise the Lord.
walang bagay na mahirap sa akin na pag umabot man tayo sa point na parang napakahirap ng mga pinagdadaanan natin, let us gawin nating encouragement, hope, ang mga salita niya. Kasi siya yung Diyos na hindi na magsisinungaling sa atin. At lagi tayong dadamayan sa ating mga challenges sa buhay. Let us worship the Lord through our praises this afternoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, di minsan na hindi nagkulang. Higit
Lang Ministry for leading us into praise and worship. So ngayong hapon, hindi na po natin pagtatagalin. But before that, I have a verse for our speaker for this afternoon. It will be found in Romans chapter 8, verse 28. Because certainly He knows, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Ang atin pong speaker ngayong hapon, sayang wala si Ate Luna eh. Sasabihin ko sana, ang Daniel Padilla ng buhay ni Ate Luna. So, kung mapapansin niyo po, and I know for sure, siya yung perfect attendance, as laging sinasabi ni Sister Luna, perfect attendance dito sa IRM Ras Al Khaimah. And truly, you will say that he is a faithful servant of the Lord, a man of God, who is standing for this church and also for his family. We all know that, right? So, si Kuya, as I see, is hindi ko siya nakitang nagre-reklamo. He never complained. Basta para sa gawain, para sa Panginoon. As I see him, ha? Yun yung observation ko. So, wala si Ate Luna para mag-contest nun. So, for this afternoon, we have our chairman for the 5 years of IRM Ras Al Khaimah. So, Chairman Orly. Amen. Salamat po Ate Nin sa napakagandang introduction. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nandito po kayo ngayon. Magkakasama po tayo para magpuri, sumamba at makinig po sa kanyang mga salita. Amen po. So sa hapong punto, wag na po natin patagalin. Tayo po ay nasa month ng January, which is ang ating tinatalakay ay yung pong 7 I am ng ating Panginoong Jesucristo. So in the first one po doon, I am the bread of life. Pakisabi po ulit, I am the bread of life. So sabi po dito, ang ating pong Panginoong Jesucristo, siya po yung ating bread of life. So for the past weeks po, for the week 1, nabanggit po dito, ang mensahero po natin si Pastor Jonathan. Natalakay po natin dyan ay, si Jesus po daw yung bread of life, at naituro po niya sa atin na ang ating Panginoon, siya po yung giver of life, siya po yung provider of life, at siya po yung keeper of life. Amen po. Sino po dito ang present po nung week 1? Taas ang kamay. Salamat po sa buhay niyo mga kapatid. At po last week, natalakay naman po, isun lang po ako. At the last week po, natalakay naman po ni Pastor Olan, the bread that truly satisfy. Kung ano po daw yung tinapay na talaga nakakapag-satisfy po sa ating inner hunger. Hindi po yung pagkagutom natin, physical, kundi pagkagutom ng ating spiritual. Amen po. So, sino po dito ang present last week? Taas po ang kamay. Amen. So, salamat po sa buhay niyo mga kapatid. At sa po sa hapong ito, pag-aaralan po natin ay inline pa rin po sa ating pong teksto na kung saan sinabi po ng Panginoong Jesucristo na siya po daw ang tinapay ng buhay. Pero bago po yun, meron po akong munang ituturo sa inyo na trivia. Hindi po ito sa talaga trivia, kundi ano po ito, pinag-aaralan po sa school. Nung una po itong pinag-aralan ko po ito, nakalimutan ko na po ito, siguro po ito way back 20 years ago pa. Matagal na po. Sabi po nga po dito, pero ito po, tayo bilang tao, ito po daw yung ating mga pangunahing pangangailangan sa buhay para po tayo ay makapag-sustain ng life. Amen po. Sabi po dito, ito po daw yung needs ng tao. Basic needs. Marami po tayong mga wants at needs. Pero ang pag-usapan po lang natin ngayon ay needs. Kailangan po daw natin ng house or shelter. Tama po? Tama. Karamihan po dito sa mga nanay talagang gusto pa maayos ang bahay. Kapag hindi po maayos ang bahay, mag-aaway at mag-aaway. Talagang sa amin po talaga si Ate Luna, talagang nag-iibang anyo po yun kapag nadadatnan niya po madumi ang bahay. Alam po yan ang aking mga anak, alam po yan ang kapatid niya, si Kuya Marco. Kapag marumi po ang bahay, talagang mag-iiba po, mapangis. Pangalawa po, basic clothing. So marami po sa atin dito, lalo na mga kabataan, mga anak po natin, gusto maayos po yung isusuot natin mga damit. Tama. Sa mga youth, tama. Pangatlo, basic food. Hindi lang po basta minsan pagkain.
Tama po, pagkain, kailangan po natin. Minsan po, karamihan sa atin, mapili pa sa pagkain. Amen po? Pero yung pagkain po ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin para mabuhay. Pang-apat, hangin. Siyempre, kailangan po natin ng hangin para mabuhay tayo. Kasi human tayo. As a human being, kailangan natin hangin. At pang-lima, water. Kailangan po natin ng tubig. So ito po yung mga pangunahing pangangailangan ng isang tao para mabuhay. At sabi nga po, ito po daw ay nakapaloob sa physiological needs. Yan po. Ano daw yung physiological needs? Are the most basic requirements for a human survival, and without them, the body cannot function properly, leading to illness or death. Sangayon po kayo sa akin dito, na kung wala po ang mga bagay na to, lahat po tayo hindi makakapamuhay ng maayos. Lahat po tayo mamamatay. Amen po. So, sabi po sa isang pag-aaral, ang basic needs, marami pong pangangailangan ng tao, pero ang basic needs po daw ay napapaloob lang sa dalawang level. Una pong level, yun nga po nabanggit ko kanina, yung physiological needs na kailangan natin ng pangkaraniwan. Food, water, warm or yung tahanan natin at pahinga. Pero, meron pa po daw isang kailangan natin na part ng basic. Ano po yun? Yung safety. Safety or security, safety. Dito po sa UAE, tayo po as Open OFW, meron po tayong mga insurance. Tama? Sino po dito walang insurance? Sorry po. Ngayon po, ang insurance po kailangan lalong-lalo na sa pagbibisa. Hindi ka po mabibisaan kapag wala ka pong insurance. Pero meron po mga company, hindi ko po alam kung ano yung ginagawa nila, paano po sila nakakapagbisa ng walang insurance. Pero, kailangan po ng bawat sa natin ang insurance. Kasi, pinaghahandaan po natin yung security and safety ng bawat isa. Amen po. Lalong-lalo na sa mga anak. Kailangan po natin may insurance sa mga anak natin, lalong-lalo na sa mga maliliit na bata kasi sakitin po sila. Pero salamat sa Panginoon dito sa mga bata po dito sa IRM RAC, wala na pong gano'n nagkakasakit. Amen po. Ito po daw yung tinatawag, alam niyo po ba to? Na-encounter niyo po ba ito nag-aaral kayo? Or hindi? Hindi familiar? Ito po daw yung tinatawag na Maslow's Hierarchy of Needs. So ito po daw yung dalawang pangangailangan na basic needs. Hindi na po natin pag-aaralan yung karamihan, pero po yung dalawang bagay na to. Nasa introduction pa lang po ako. So ano po daw yung Maslow's Hierarchy of Needs? Ito po, kilala nyo? Siya po yung grandfather po namin. Joke, biro lang po. Siya po, inaka-discover po nung hierarchy of needs. Siya po si Abraham Harold Maslow. Isa po siyang American psychologist who created the Maslow's Hierarchy of Needs, a theory of psychological health predicted on fulfilling innate human needs in priority, culminating in self-actualization. Well, yan po, yung po yung nagawa niya po, yung pyramid na yon, na kung saan yung pong first level sa ilalim at yung pangalawa, yung po na yung pinakamahalaga. Namatay po siya sa pagja-jogging dahil na-heart attack po siya noong 1970 sa age of 62. So, at po kinalaman po niya sa pag-aaral natin sa hapon na to. Ang topic po natin ngayon sa hapon na ito ay may kinalaman pa rin po sa tinapay. Sino po dito mahilig kumain ng tinapay? Yan. Iba po, anong hilig nyo? Kanin. Yan. Kasi sabi nga po, ang Pilipino po daw, rice lover. Tama po ba yun? Hindi tayo mabubuhay ng walang kanin. Pero po sa mga ibang lahi, lalong-lalo sa mga Indiano, talagang mahilig sila sa tinapay. Magtitinapay muna sila bago kumain ng kanin. Roti, parata, talagang kahit sa mga Pakistan, doon pa lang, solve na sila, hindi na sila gano'n nagkakanin. Pero po sa atin, talagang mahilig po tayo sa kanin. Pero sa hapong to, pag-usapan po natin ang tinapay. Amen. At ngayon pong week na to, week 3, ito po ang title po natin, Secure in the Bread of Life. Ating pong text ay matatagpuan natin sa John 6, verse 47. So bago po yan, panatili po tayong manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy niyo, Panginoon, na ini-impart sa bawat isa. Itago mo, Lord, ako sa inyong likuran at may bahagi ko, Panginoon, ang inyong mensahe. At kayo po, Panginoon, na mapapurihan, mataas at magamit namin ito, Panginoon, sa aming pong paglakad bilang Kristiyano, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, sa buong maghapon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, mangyari po tayong tumayo sa pagbasa po ng kanyang salita. So, ating pong teksto sa hapong ito ay matatagpuan sa John 6:47
Sinasabi po dito, sabay-sabay po, very truly I tell you, the one who believes has eternal life. Amen. So makakaupo na po tayo. Naniniwala po ba kayo na ang naniniwala sa Kanya or sa ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Amen? So yan po yung ating pinanghahawakan. Na ang paniniwala sa ating Panginoon ay magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi po dito, meron po doon dalawang bagay na minsan nagkakaroon sa atin ng misinterpretation. Ano naman pinagkaiba lang ng secured sa assured? Sige, bago ko po ipakita, sino po dito ang may idea? Anong pinagkaiba ng secured at assured? Kasi kung papakinggan natin, parang parehas lang, di ba? We are secured, I am assured. So parang parehas lang. So sabi po ng kaibigang Google, secured eternal security in terms of ng spiritual aspect po. Sabi po dito, unsecured, ang definition po niya, a doctrine that once person is truly born again, they are saved for all eternity and cannot lose their salvation. It is a work of divine grace and God's responsibility, not dependent on human performance. Secured by God's power, Christ's intercession, and sealing of the Holy Spirit. It is an objective fact. Objective fact po siya. True where the believer feels it or not. Ibig sabihin po ng secured, either maniwala ka o sa hindi, isa po siyang fact. Ibig sabihin, totoo po siya. Amen. Na kapag sinabing secured po tayo, wala na po makakapag-alis nun. Amen. Andyan na po yung security na yan. Pero ano naman po ba yung pinagkaiba nun sa assured or assurance of salvation? Sabi po dito, the confidence of knowing that one is saved and that his salvation is secure. It is subjective experience. Kung po doon sa una, ito po is objective fact. Ito po ay subjective experience. Sometimes described as a belief or confidence that a person possesses. Rooted in the promises of God, God's word, and testimony of the Holy Spirit, and there's understanding of the finished work of Christ. A psychological or spiritual confidence that can fluctuate based on the base understanding of obedience. Yung assured po, ito po yung ating pong inner feelings. Kumbaga, assured ka na ikaw ay ligtas. Halimbawa, sa isa pong klase, kapag po sinabi ng teacher na kung sino yung sumama sa mga ganitong activities, ay pasado na sa exam. So, ibig sabihin nun, ikaw ay may security na pasado. Kasi alam mo, sumama ka sa gano'n na activities. Pero, may assurance ka na ikaw ay papasak kasi alam mo sa sarili mo na nag-aral ka. So, ganun din po dito. Kung alam po natin sa sarili natin, we are assured. Pero yung security po, ang security po ay nanggagaling lamang sa ating pong Panginoon. Amen po. Security from the God, it is an objective fact, and assured, it is a psychological or spiritual confidence. Bakit ko po nabanggit to? Kasi sa hapong pong to, pag-aaralan po natin yung tatlong bagay na kung saan, kung paano po tayo magkakaroon ng security. Paano po natin mararamdaman na may seguridad po tayo sa bread of life. Sino po ang bread of life? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Number 1, trust in the Lord. Nagtitiwala po ba tayo kay Lord? Sometimes, kapag okay tayo, minsan sabi nga, kapag marami tayong pagsubok sa buhay, mas doon tayo mas nagtitiwala kay Lord. Pero pag ang buhay natin ay hayahay or maganda yung takbo, minsan hindi na tayo ganong nagre-relay kay Lord kasi okay tayo So, sinasabi po dito, salvation, trust in the Lord. Salvation is God's work and security is rooted in God's faithfulness and power. Not the believer's ability to hang on to their faith. Jesus completed the work of salvation on the cross, making it dependent on Him alone. So, yung pagtitiwala po sa Panginoon at ang ating salvation, hindi po natin yung nakukuha ng sa ating pong sariling kalakasan. Malinaw na malinaw po sinabi dito, lahat po tayo ay nakadepende sa Panginoon. Amen po. At wala pong salvation kung hindi po namatay ang ating Panginoon sa Kristo sa cross ng Kalbaryo. Amen po. Agree po kayo sa akin doon. So, sabi nga po dito, sabi ni John MacArthur,
Our salvation is solely and only and wholly work of God. Amen po. Siguro marahil po sa atin dito ay nanggaling po sa, before maging born again Christian, nanggaling po sa ibang sekta. Mostly as a Catholic. Amen po. Tama po kayo doon. Na dati nagiging kaisipan natin na kapag gumawa tayo ng mabuti, pupunta tayo sa langit. Di ba? Karamihan, minsan nagiging ano yan, katuwaan nga minsan ng mga nagiinuman na gawa tayo ng mabuti. Deeds, good deeds. Gawa tayo ng mabuting ganito, hindi tayo nagaganto. Parang kumbaga, itinataas nila yung sarili na, na-justify nila na gumawa ako ng mabuti, sa langit ang punta ko. Minsan nga, hindi natin kailangan magsimba, basta gumawa lang tayo mabuti, sa langit pa rin punta natin eh. Yun yung kaisipan na itinuro sa atin nung tayo ay nasa lumang pang paniniwala. Which is, nabago na dahil ang tunay na kaligtasan ay hindi nakakamit sa good deeds. Sabi nga ni John MacArthur, ito ay work of God. Si Lord lang makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi dahil mabait ka, hindi ka na dahil sa nagkakasala ka, iniwasang magkasala, kundi yan ay gawa ng Panginoon para tayo ay maligtas. Sabi nga rin po dito sa Ephesians 2:8-9, For by grace we are saved through faith, and that not for ourselves. It is a gift of God, regalo po ng Diyos, hindi ng ating mga works. Kaya walang kahit sino man sa atin dito ang makakapag-boast. Wala makakapagsabi dito, gumagawa ko ng mabuti, hindi ako magagawa ng masama, kaya maliligtas ako. Hindi po yun. Dahil ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. Amen po. Sabi po dito, Jesus Christ is the sole source of spiritual nourishment, satisfaction, and eternal salvation. Sa isa atin po dito na mga mahilig na kumain. Sino po dito mahilig kumain? Siyempre, yung mga malursog, mahilig po tayong kumain. Sa isa pong pagkain, ano po yung una natin tinitingnan? Bago po, for example, nasa isa po tayong tindahan. Ano po yung una natin tinitingnan sa isang pagkain? Una, siyempre, yung appetizing sa paningin. Tama. Pangalawang tinitingnan natin, presyo. Kung kaya ba ng budget natin, kaya ng bulsa natin. Pangatlo, kung yung ba ay fresh pa. Minsan kasi napakagandang tingnan, minsan dinadaya ng mga mga nasa tindahan eh. Ito, pangkaraniwan na to kasi si Atilo na rin po dati, nagtrabaho po siya sa 7-Eleven. Talagang sinasabi nga niya sa akin, kinikwento niya, basta yung mga malapit na may expert, yun muna yung ilalagay mo sa bukana, sa una. Lahat ng mga fresh, yung mga new batch, sa likod yan. Bakit? Siyempre, para maubos, first in, first out, di ba? Pero siyempre, yung ibang nakakaalam, kuha lang yan ng kuha. Kung ano yung una niya makita, madampot, yun yung kukunin niya. Pero yung sa may mga nakakaalam na mahilig tumingin ng expiration, hindi mo yan basta-basta maloloko. Alam na alam niya kung saan kukuha. Kaya, ano po yan ha? Tip po yan sa mga hindi tumitingin ng expiration date. So gaya po ng Panginoong Jesucristo sa atin bilang kumakain, ang ating pong Panginoong Jesucristo, siya po yung nagbibigay sa atin ng spiritual nourishment. Pag tayo po bumibili, minsan po ang asawa ko nagagalit po sa amin kasi ang karaniwan sa mga bata, gusto niya binibili mga candy. Yung mga matatamis, mga chichirya, which is, hindi nakakapagbigay ng nourishment sa body. Pero tayo, dinaanan natin yan. Masarap nga naman yun sa bata, di ba? Pero, hindi siya nakapagbigay ng nourishment. Pero, nakapagbigay siya ng satisfaction sa mga bata. Pero sa atin, as a Christian, sinasabi dito, ang Panginoong Jesucristo, siya lamang po yung source natin ng spiritual nourishment. Amen po? Ang tanging salita niya lamang po ang makapagbibigay ng nourishment sa ating mga kaluluwa. Siya din po yung makakapag-satisfy sa atin. Sabi nga po, marami nga po nabanggit na kasabihan ng ating mga pastor, mga sabi-sabi, ang isang mayaman ay hindi siya masaya, hindi siya kontento. Meron siyang inner longing. Although marami siyang pera, pero meron siyang hinahanap. Ganyan yung pakiramdam ng wala sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit nasa iyo ng lahat, kahit ikaw si Daniel Padilla, kahit gano'n kadami ang account mo, ang laman ng bank account mo, pero kung wala ka sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ka masasatisfy. Amen po? Kumbaga, secured ka, pakiramdam mo, kasi marami kang pera, marami kang bodyguard, pero meron kang inner longing. At yun yung hinahanap natin, at tanging Panginoong Jesucristo lang ang makakapagbigay sa atin. At ang panghuli, eternal salvation.
Sino pa? Alam natin lahat dito na we are just only temporary in this earth. Amen? Lahat po tayo dito ay pupunta sa ating eternal destination. It's either with the Lord or it's either dun sa kabila. Amen. So, I pray na lahat po tayo dito ay pupunta po tayo siyempre sa ating kasama ng ating Panginoon. Amen. So, pangalawa po, ano po yung una? Kailangan po magtiwala tayo sa Panginoon. Pangalawa, stay connected to the Savior. Kapag po tayo na nasa isang lugar, for example, sa mga lilipat ng bahay, lagi po natin, ano po ba yung una natin isinasalang-alang? Yung minsan malapit sa tindahan. Lalong-lalo na sa mga walang sasakyan. Dati kami, pag naglilipat kami, lagi ko tinatanong kay Ate Luna, pag maghahanap tayo ng bahay, yung malapit sa tindahan. Kasi wala tayong sasakyan. Napakahirap. Magta-taxi pa tayo para bumili lang ng mga pangangailangan natin. Pero pag malapit tayo sa mga bilihan, napakaganda po nun. Easy access po natin. Connected po tayo. Madali po tayo makakabili. Madali masusuplayan ko yung mga pangangailangan natin. At madali po tayong, kumbaga, madali natin ma-feed yung ating mga physical self. So sa atin po, as a Christian, ganoon din po ang kailangan natin. Kailangan din po natin connected sa ating Panginoon. Sabi po dito, we should be sealed by the Holy Spirit. Believers are sealed for the day of redemption with the promise of the Holy Spirit who is deposit guaranteeing their inheritance in God's kingdom. Sa isa pong pagkain, kapag po siya ay walang, kumbaga, sa mga mamahaling tindahan, karamihan po dyan mga pagkain, meron po siya mga barcode. Meron po siyang, sabi nga po kanina, expiration. Kapag po ba may expire na pagkain, binibili pa natin. Depende. Minsan, kasi karamihan po sa minsan, pag nagse-sale, pag nagpo-promo, yung pinopromo po nila, syempre, malapit na ma-expired. At tayo, bilang Pilipino, minsan, na-attract tayo doon kasi sabihin natin, may 1 week pa naman, i-consume na natin yan today. So, okay lang yan. Kasi 50% off, 75% off, or buy one, take one. So, kung wala po siyang seal, minsan po, yung mga bagay na hindi na po, inalisan na po ng seal, hindi na po natin siya na binibili kasi hindi po natin alam kung yun po ay safe pa na kainin or hindi na. So sa atin po as a Christian, tayo po ay selyado ng Holy Spirit. Naniniwala po ba kayo doon? At yung Holy Spirit na po yun, makikita po sa buhay natin kung nakikitaan po tayo ng mga bunga ng Banal na Espiritu. Sabi po dito, I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. Sabi sa John 10:28. Kapag po tayo ay nasa Panginoon na, tayo po ay safe na. Dahil sabi niya sa kanyang mga salita, hawak-hawak niya tayo sa kanyang mga kamay. Wala na po makakaagaw sa atin kapag tayo ay nasa Panginoong Jesucristo. Yun na lamang po ay kung tayo ay magpupumiglas na umalis sa kanyang pagkakahawak. Yan po yung minsan na nagiging problema po sa atin na doon na tayo kay sa Panginoong Jesucristo, minsan nagiging matigas pa tayo. Gusto pa rin natin umalis sa kanyang pagkakahawak at umalis sa kanyang pagpapastol sa atin. So, sa atin po bilang paglakad bilang Kristiyano, huwag po tayo maging pasaway. Diba? Ang mga batang pasaway sa mga magulang, diba? Ibinebless ba ng magulang or hindi? Pag pasaway ka? Siyempre hindi, dinidisiplina. So ganun din po sa atin. Kapag tayo nasa hawak na ng Panginoon, andun na po yung pakiramdam na assured po tayo, safe po tayo. Kasi hindi po tayo pababayan ng ating Panginoon. Sabi din po dito sa Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, neither the present nor future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in the creation will be able to separate us from God, from the love of God. This is in Christ Jesus our Lord. So, malinaw na malinaw po sinabi dito na wala pong makakapag-snatch atin sa kamay ng Panginoon. Kahit ano man pong kadiliman yan. Kung tayo po talaga ay humahawak sa Panginoon, tayo po ay mananatiling safe sa kanyang pagkakahawak. Sabi din po dito,
Pangatlo, we should have a deeper relation with Christ. Kailangan po, malalim po yung relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po kailangan na malalim ang relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo? Dahil nag-i-involve po to ng intellectual knowledge to intimate experience. Through consistent prayer, Bible reading, worship and obedience, focusing on listening as much as speaking, serving others, which depends intimacy as you intentionally spend time with God and align your life in His will. So kailangan malalim po yung relasyon natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. Dahil kung gusto po natin talaga magkaroon tayo ng kaligtasan, kung gusto po natin maging safe po tayo, kailangan meron po tayong bond. Intact po yung bond natin sa ating pong Panginoon. Isa pong halimbawa po dito ay sa isang paaralan. Kung po tayo ay wala po tayong relasyon sa ating mga kaklase or kung sa ating mga pinapasukan na trabaho, kung wala po tayong magandang pakikitungo sa ating mga kasamahan sa trabaho, hindi po magiging maganda yung pakikisama nila sa atin. Kasi kailangan po sa lahat ng bagay, may maganda tayong relasyon. Higit sa lahat, relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo dahil ang Panginoong Hesukristo po, siya po yung sources of everything natin. Sabi nga, we can attain deeper personal relationship with Jesus. Ano pong paraan? Daily eating. So, hindi po ito yung literal na pagkain, ha? Sabi po dito, this is a spiritual act, nor physical one. It involves ongoing communion with Christ, feeding on God's Word, the Bible, and relying on the Holy Spirit for daily strength and sustenance. So, sino po dito yung araw-araw na nagbabasa ng salita ng Diyos? So, ma-share ko lang po yung pinag-aralan po namin last time sa prayer meeting, nabanggit po ni Pastora LB, ano po daw yung mga bagay na hindi natin karaniwang ginagawa. So, majority po daw inamin, hindi po gaano nagbabasa ng salita ng Diyos. Which is sa atin as a Christian, parang ang sakit naman, di ba? Tayo pa mismo ang Kristiyano, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Which is, yun yung number one rule ng Panginoon. Kailangan magbasa tayo ng salita ng Diyos dahil siya yung kinukuhanan natin ng lakas. Lakas ng ating espiritu, lakas ng ating kaluluwa. Kaya dapat lagi natin siyang i-feed. Kaya dapat attend din po kayo ng prayer meeting. At dapat, lagi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po tayo nakababad lang sa social media. Aray. So, yan po yung nagiging sakit po natin ng karamihan sa atin. Mas marami pa po yung time natin sa scrolling sa social media kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabihin man natin, hindi natin to habit, pero itry po natin. Kasi ang kalaban lang po natin dito, yun din lang po ating sarili. Kailangan po magkaroon po tayo ng disiplina kung paano natin i-manage yung time natin, kung saan tayo magfo-focus. Sabi nga, mas binibigyan kasi natin ng importansya kung ano yung mahalaga sa atin. Kung mahalaga sa atin na mag-social media, mag-Facebook, maglaro, yun po yung mas pinapahalagahan natin sa buhay. Pero I encourage everybody na simula po sa hapon na ito, ongoing, try po natin magbasa ng salita ng Diyos. At makikita po natin, may mangyayari po. Amen. So, pangalawa po, coming to Jesus, actively seeking Him, acknowledging one's spiritual need, and surrendering to His guidance through habitual prayer. Sino po dito yung araw-araw nagpe-pray? Amen. Wala naman na araw-araw nagpe-pray. Sometimes, na minsan nakakalimot. Minsan, pagkakain lang, nakakalimutan pa din mag-pray. Ouch. So, dapat lagi po natin na gawing habit yung pananalangin. Kahit nasaan tayo, lalong-lalo na pag matutulog, pag gigising, yan dapat yung hindi natin nakakalimutan na panalangin. Pero mas maganda po kung mas bibigyan natin ng right time yung pananalangin. Amen? Try po natin. Wala naman po mawawala. Try po natin. Iwasan po natin yung ibang bagay. Try po natin mag-start po tayo manalangin. Kahit sa a short prayer lang po. Short prayer. Very powerful na po yun. Dahil sabi nga, paano tayo magkakaroon ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon kung hindi tayo nananalangin? Diba? Dati po, yung sa mga wala pang asawa dito, paano po ba magkakaroon ng malalim na ugnayan? Siyempre, dapat
yung communication nyo dapat lagi open. Amen? Minsan nga, hindi ka nakakaramdam ka ng security kapag alam mo na kung may kayong constant communication. Dahil kapag wala kayong communication, diyan nag-i-start yung makaka-feel ka na ano kaya nangyayari? Ano kaya yung ganito? Ma-share ko po sa inyo, nung last Monday po or Tuesday, makwento ko lang po. Kasi nasira po yung cellphone ni Yana. So, ano po siya, laro ng laro, tapos naglalaro habang naka-charge. So, nasira po si cellphone. Nung kinabukasan po, pumasok siya sa school. Tapos after niya ng school, nagpaalam po siya sa mami niya. Magmamanar po daw, magagala. Pero dahil wala siyang cellphone, hindi po siya namin makontak. So, panatag po kami dahil nasa Manar lang siya. Nandun lang siya. Alam namin na uuwi siya, pero inabot na po ng gabi, nag-aalala na po kami kasi wala pa. Hindi po namin siya makontak siya, wala nga cellphone. So pinunta namin siya sa Manar, nag-ikot-ikot kami hanggang sa likod ng Carrefour. Lahat po, buong Manar Mall, inikot po namin, hindi po namin siya makita. So, to cut the long story short, nakita pa rin po namin siya. Nagpunta po lang sa kaklase niya sa Kusam. Malayo po yun. So, to cut the long story short, napakahalaga po ng may communication. Dahil naiis po yung pangamba natin. At nagkakaroon tayo ng security. So, sa atin as a Christian, ganun din po tayo. Nakakapa po tayo sa security as a Christian? Medyo. Minsan, hindi ko naiisip sa atin. Dapat po, iniisip po natin lagi yan. Na yung security natin, kailangan pag-ingatan natin. At dapat, lagi tayong malalim sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi po tayong magbasa ng kanyang salita, at lagi po tayong magdasal. Amen. So, dapat lagi nga, sabi po di sa Colossians 2, 6 and 7, dapat rooted tayo lagi sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung kilala lang natin si Jesus kapag Sunday. Hindi yung kilala lang natin si Jesus kapag meron tayong mga pinagdadaanan na problema. Hindi yung kilala natin si Jesus dahil yun yung alam ng isip natin. Mas maganda po, yung kilala natin ang Panginoong Jesucristo nang na-experience natin siya. Nang alam natin sa puso natin na siya lamang makakapagligtas sa atin. Amen. Sabi nga po dito, kailangan maging rooted tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba sinasabi ng Colossians 2, 6 and 7? So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in your lives in Him. Kanino po daw tayo mabubuhay para sa Kanya. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you have taught, and overflowing with thankfulness. So mabuhay po tayo para kay Lord Jesus. Hindi po tayo mabuhay para sa ibang bagay. Minsan, nakakapanood tayo ng drama. Yung mga sa drama-drama, di ba? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Yung mga drama-drama sa Pero sa ating Kristiyano, dapat hindi. Dapat, ang goal natin, hindi tayo mabubuhay nang wala ang Panginoong Jesucristo. Amen po. Mabubuhay tayo, wala man tinapay, wala man tubig, pero andyan ang ating Panginoon. Bakit? He will sustain our needs. Amen. Pangako po ng Panginoon, hindi niya pagkukulangin ang kanyang mga anak. Kung tayo man po ay dumadanas ng mga pagsubok, yan po ay part ng pagmamahal ni Lord sa atin para magtiwala tayo sa Kanya na siya lamang ang great provider. Amen po. So, to sum up po dito, secure in the bread of life, number 1, we should trust in the Lord. So ngayon pa lamang po, patatagin na po natin yung tiwala sa ating Panginoon. Pangalawa, we should stay connected to the Savior. Kailangan po maging connected tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At panghuli, magkaroon po tayo ng deeper relation with Christ. So sa magitan po ng tatlong bagay na ito, makakaramdam po tayo ng security na ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung sources po natin lahat. At iiwan ko po sa inyo ang mga bagay na to. Sabi po dito, the bread of life holds you securely. Jesus doesn't just save us, but He sustains us to the end of our life journey. So sinasabi po dito, ang Panginoong Jesucristo,
andyan na po yung common. Andyan na po yung kaligtasan. Kumbaga, hindi na po, ano po na yan alam na po natin yan, ililigtas tayo ng Panginoon. Pero habang tayo ay nabubuhay dito sa bundok ibabaw, He will sustain us. Amen. So gaya po ng mga bagay dito sa lupa na ating mga na-achieve, basta malapit po tayo sa source, masusustain po tayo. Gaya tayo bilang sa Christian, kapag tayo po ay nasa Panginoon, He will sustain us sa lahat po ng bagay na kailangan natin. So, maraming salamat po. Tayo po yung magsandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Truly, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa pag-remind mo sa amin sa short exhortation, Panginoon, na sa inyo kami, Panginoon, magtiwala. Sa inyo kami, Panginoon, na ibigay ang right communication, Panginoon. At sa inyo, Panginoon, ibigay namin, Panginoon, ang amin pong noon, paano na alam namin, we are secured sa inyong mga kamay, Panginoon. And Lord, sabi mo nga sa inyong mga salita, ito po ang nagbibigay sa amin ng assurance na balang araw, Panginoon, kami ay makakasama mo sa inyong kaharian, Panginoon. Habang, Panginoon, kami ay lumalakad dito sa mundong ibabaw, we pray, O Lord, ikaw po sumama sa amin, provide all our needs, Panginoon, sabi niyo sa inyong mga salita, at sa inyo lamang, Panginoon, kami aasa sa lahat ng bagay. Turuan mo, Panginoon, kami paano manalangin sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo. At nawa, Panginoon, ang inyong mga salita, ang aming Panginoon, na simulang isabuhay sa aming mga sarili, Panginoon. Baguhin namin, Panginoon, ang aming ways sa araw-araw, Panginoon. At simulan namin, Panginoon, ang paglakad ng may kabanalan para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, ang mabigyan ng kapurihan at mataas sa hapong ito. At salamat po sa pagkabasa ng inyong mga salita. Sa inyo naman, Panginoon, binabalik ang aming pinakamaspurit pasalamat. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So to God be the glory. Amen. So as we continue and in worshiping the Lord through our giving, so before that, ire-request po ng Women's Network ang ating mga instrumentalists kasi meron kami special number and also it's a response song na rin dun sa message ni Kuya Orly. So, for our worship through giving, it says here in Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Before that, it says here, if you want God's blessing on a specific part of your life, you must put Him first in that area. So may tanong si Kuya Orly kanina, are we worried? No, sometimes are we worried? Or most of the times we are worried, especially sa ating finances. But if we acknowledge and if we want God to bless our finances, we have to put Him first in our money. So, the principle of tithing is originally written, give the first 10% of your income back to God. Kasi, it explains, meron daw po yung promise, purpose, kung bakit we are required to tithe. The promise was found in Proverbs chapter 3, verses 9 to 10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. I will give you an example, a personal experience. Over a year ago, me and my husband has decided to give our full tithes. So when we continue doing that, we've experienced the blessing of the Lord in our finances. And we didn't expect na more than that, yung ibabalik ni Lord sa aming finances. It was not only doubled, hindi ko na lang po i-mention, but it was more than what we have expected or what we have prayed for. Kasi ang Panginoon po natin is kayang gawin yung higit pa sa ating mga pinapanalangin. And the purpose, why does God tell us to tithe? Is because the purpose of it is to teach you or to teach us
to always put God first in our lives, in our finances specifically. And where should you tithe? The place that you should bring your tithes and your offering is where your spiritual needs are being fed. Kung saan po nabibless yung ating mga souls, yung ating spiritual needs. Doon po daw tayo dapat magbigay ng ating tithes. And here it is in IRM Ras Al Khaimah where our souls are fed. We are fed spiritually. So when are you supposed to give your tithes? It is on the day that you worship our living God. So I challenge each and everyone to give our tithes and offering. So while we give our tithes and offering, may special number po ang Women's Network. We will sing Higit Pa as, not really as a special number. It's actually a response song sa naging message ni Kuya Orly. Oh yes, before that, yung red envelope po natin is dedicated for our tithes. And the white will go for our offering.
Panginoon. You know our needs. And you know, Father, when to give it, when to provide it. For your time is always the perfect time, Panginoon. Hindi ka nagkukulang. Laging sapat at madalas ay higit pa sa aming mga hinihiling. Yung kaya mong ibigay at kaya mong gawin sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa mga tithes and offering na ito. We thank you, Lord God, for the hearts who have given their tithes and their offering, Panginoon. Truly that you are delighted. You know that we have given this out of our cheerful hearts, Panginoon. Lord, bless this para magamit po sa expansion ng iyong kingdom dito sa Lasal Taima, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay i-guide mo po ang namamahala nito upang magamit sa pag-spread ng iyong word, sa pag-spread ng iyong ministry. And nawa, Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng provision, Lord God, upang patuloy kami maging tapat at patuloy namin magawa ang iyong mga sinasabi sa iyong mga salita as you have promised, Panginoon, that we can trust in you. Pwede namin ipagkatiwala lahat ng aming meron kami, lahat ng aming finances. At yung mga kaya mong gawin sa aming mga buhay, Lord, we declare that you are good, you are faithful. Maraming salamat, Lord God, na inaabot mo lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, we pray that you will continue to use us, the members of IRM Lasal Taima, to give cheerfully and wholeheartedly, for you know our hearts, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ito ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So we will continue on our announcements. Okay, for our midweek prayer meeting on January 21. Ako po ulit yung makita nyo. So I will be the messenger on January 21 and presider will be Brother Seth. The location we will just announce later on our group chat. On January 28, the messenger will be Pastora LV and our presider will be Sister Mitch. Amen. Thank you for stepping up, and today after our service, this will be our part 2, yung presiding seminar 1.02, how to overcome the fear of public speaking. So we invite those who are available after our service to join us. And si Pastor Jonathan po yung ating facilitator. Next. So our weekly activities, prayer meeting every Wednesdays from 9 to 10. Venue ay iniiba natin yan. Last time was from in our home. So this coming Wednesday, we will be asking if anyone would like to open their homes for us para makapanalangin tayo together. And Sunday worship service every 3 to 5 p.m. of Sundays here in Action Hotel. And lab team practice usually will be Friday 9 to 10 p.m. But those who would like to join us, whenever you are available, just let us know what would fit your schedule para makapag-adjust po tayo. And stay connected in our Facebook IRM Ministries Map and the same in YouTube. So, that's it. Okay, and for our closing prayer, call on Pastor Jonathan. And before we close our program, our service this afternoon in prayer, siyempre, welcome natin yung ating mga magbabalik si Ate Madel, saka si Ate Lenny. Yan. So, praise the Lord po sa inyong buhay. Yan. Bukas po ay may birthday celebrant tayo. Isang Chloe II. Kapatid niya ni Bianca. Yan. So, dapat nandito siya next week kasi bibigyan na namin ng malaking cake. Okay po, wala na po. At mamaya po, while we do our refreshment and small yung ating pagkain, after 30 minutes, magkakaroon po tayo ng presiding class. Pabilis lang po yun. And malaking tulong yan sa inyong kung nais nyo po magstay, you are most welcome para po sa ating presiding class 2.0 o 1.02. Sige po, shall we all stand and let's pronounce blessing and let's commit to the Lord.
sa ating pong gawa, sa ating pong natapos na gawain ngayong hapon. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly halls. Praise Father, Son, and Holy Let's pray. Lord, we are thankful sa message po this afternoon that we are secure in you, Jesus. As your word says that nothing in this world, nothing in this creation that can separate us from your hand, from your love, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, that you are the bread of life, and to those who believe in you will have eternal life, will never be perished, Panginoon. Will never perish, but will have everlasting life. Maraming po salamat, Panginoon, sa assurance na ito, Panginoon. That, Lord, na kahit po kami hindi karapat-dapat sa iyong biyayang ito, Lord, kayo po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa amin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, hindi nyo kami tinakwil, Panginoon, but your arms are always wide open to receive us. Maraming po salamat, Panginoon. And this coming week, Lord, we commit to you, Lord, ang aming mga buhay. We commit to you, Lord, ang aming mga activities. We commit to you, Lord, ang aming mga plans, Panginoon. May we experience your loving kindness. May we experience your guidance, your provision, your protection, Panginoon, sa aming mga buhay na ng Diyos. Lord, we are praying for those who are sick, Panginoon. If some of us are sick or some of our relatives and loved ones are sick, in the mighty name of Jesus, we pronounce healing in the mighty name of Jesus, Lord. Bless their bodies, Lord, that they will recover their health, Panginoon, and will be able to serve you, and will be able to have fellowship with the other brethren, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pronounce healing upon their bodies, not only with physical healing, God, but also, Panginoon, with their spiritual healing, Panginoon. That they may acknowledge you as their Lord and Savior, Panginoon. To receive you personally, Panginoon, sa kanilang mga buhay. For those who are searching for a job, Panginoon, and still have some struggle sa aming mga trabaho, Panginoon. Lord, we pronounce blessings sa mga kapatid na ito, Panginoon. Let them trust your mighty hand. Lord, there is a reason why they're here. There is a reason why kasama namin sila, Panginoon. At we believe, Father, na dadalhin niyo po sila sa tamang company and the right companies, Lord. We pray that this company will be a blessing to them and there will be a blessing to this company as well. Hindi po maapektuhan yung kanilang Sunday worship, Panginoon, or pag-ministry, but their heart will be filled with joy because this word, Panginoon, and wisdom na binigay niyo, Panginoon, is a blessing from you, Lord. We also promise blessings sa aming church, Panginoon. We pray that you can give you what is due to you, Panginoon. We pray that our hearts will be generous for your ministry, Panginoon. And not only that, we pray for more workers sa aming iglesia, Panginoon, as we partake in your ministry, as we partake in your mandate, Panginoon, to go and make disciples. Lord, we need training. We need people. We pray, O God, na yung aming pong mga trainings and people who are willing to serve you, Lord. I pray, Panginoon, yung puso nila, O Diyos, maging on fire sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yung buhay nila, Panginoon, ay hindi lamang po mapuno ng mga material blessings, but also, Lord, their life will be used for your glory. Maraming po salamat, dakilang Diyos. Lord, kinukumit po namin ang buksang linggo ng aming buhay. Hawakan niyo po kami. Ingatan niyo po kami. Trusting your mighty hand, Lord, because you're the God who will never leave us nor forsake us. We thank you, Jesus. And this is what we pray. At ngayon, mga kapatid, malaya po nating tanggapin ang napakayamang biyaya na pagpapala, kapayapaan, at pag-iingat ng ating Amang Diyos. Ang pagliligtas ng Panginoon Kristo, ang pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan, ang paghuhugas sa pamagitan ng kanyang dugo sa ating mga buhay, sa ating mga kasalanan ay kanyang pinatawad. Tagapin din po natin ang kaaliwan,
kagigipisan at paggabay ng banal at santong Espiritu mula pa noon, ngayon at pagpakailanman. Amen at amen. Yan, maraming po salamat mga kapatid. Yan, God bless po sa inyo lahat. Nagkabayan po tayo, and after that we will come here in the front for our picture taking. And meron po tayong small feeding program. Diyan na. Sige po, let's shake, greet one another, let's pronounce blessing sa biyaya ng Panginoon. Yeah.